Ibang klase talaga si Senador Escudero, Senate President. Aba, parang pinapanindigan pa niya na mas tama ang Senado tungkol dito sa budget. Kasi ang sinasabi niya dadaan sa kanila. Oo nga, dadaan sa inyo. Pero dapat yung aproban, hindi naman dapat harangin. Kasi ito po ay kasunod nung sinabi ng Pangulo doon sa State of the Nation Address na hindi niya palalampasin na dito sa proposed budget for 2026 ang mga hindi kasama sa original na plano ng Executive Department. In other words, yung mga insertion or singit ng mga politiko hindi napapayagan ng ating Pangulo. Pero iba ho ang dating kay Escudero. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Parang may pagbabanta at iba talaga ang galaw nitong mamang ito, ha? Tingnan din naman nyo yung mga sagot. Bumueltang palasyo kay Senate President Chis Escudero sa usapin ng pambansang budget. Yan ay matapos salmahan ni Escudero sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na i-veto niya o hindi isa sa batas ang budget kung taliwas ito sa mga prioridad ng administrasyon. Ayon kay Escudero, hindi pwedeng basta aprobahan ng Kongreso ang budget na isusumite ng ehekutibo. May kapangyarihan daw ang Kongreso na dinggin at desisyonan ang budget. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto lang ng Pangulo na maging malinis ang budget. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Ayun, di ba ang linaw? Gusto lang niya malinis ang budget. Kasi kaya po nagsalita ang ganito ang Pangulo doon sa SONA na nakarating sa kanya at nakita kasi nila na mayroong 142 billion na insertion. At sino ba ang naglagay yan? Ay dumaan sa Kongreso at Senado yung original na proposed budget ngayong 2025 ay nasingitan. Itama lang naman na sabihin ng Pangulo, hindi na pwede yan. Kasi dyan po nga yung korupsyon. Diba? Dyan ang korupsyon sa insertion. Ay, pero ang dating kay Escudero ay iba. Meron daw karapatan sila at kapangyarihan kung anong gagawin sa budget. Parang nagbabanta na ito. Well, iba na ho ang galaw sa akin pong observation sa tagal ko na sa media, ito mga statement na ito ni Escudero. Hindi ko alam kung ano ba ang gusto niyang palabasin. Siya yung makapangyarihan kaysa Malacanang. Siya yung dapat masunod. Kasi kahit sa impeachment, iba yung kanyang katwiran. Sa budget, iba na rin ang sinasabi ngayon. Pero ang masakit dito, yun po yung ginawa ng mga senador na kailang Senate President. So, di ba dapat kahit na merong separation of power, dapat re-respeto ng mga mambabatas kung ano yung mga ginagawa ng Malacanang. Kung may pagkukulang, pwedeng sabihin nilang nagkukulang. Kung sumobra, pwedeng sabihin nilang sobra. Pero yung pakialaman, dagdagan, yung original na proposed budget para sa interest ng politiko, hindi ako tama yan. Ang trabaho ng Kongreso sa original na proposed budget, sa akin pong pagkakaalam, ang kanilang magagawa lang realignment. Hindi nila pwedeng dagdagan o bawasan ang original na proposed budget. Katulad nito, 6.7 trillion ang budget proposal ng Malacanang na isusumite anytime sa Kongreso for 2026. Yan po ay hindi pwedeng bawasan at dagdagan ng Kongreso at Senado. Realignment lang ang power nila. Diba? Hindi pwede lang gawing 7 trillion. Hindi lang pwedeng gawing 5 trillion. Hindi. Kasi nakaprograma na yan kung ano yung pagkakagastusan at mga proyektong gagamitan ng pondo. Ngayon, kung sisingitan ng bilyong-bilyong insertion kung tawagin, ayun po ang pinag-uugatan ng korupsyon. Kasi hindi malinaw yon. Hindi yun inaral. Dahil hindi yun sakop ng Executive Department na gumagawa ng proposed project at budget. Yun ang trabaho ng Executive Department. Ang trabaho ng Kongreso at Senado, aproban. Tingnan kung saan kukunin, saan gagamitin. Then aproban yung budget. Yan po yung number 1 obligasyon ng Kongreso at Senado taon-taon. Ang batas para sa national budget. Pero yung singitan ito or kontrahin itong budget na ito, yan po ay, sabi nga yung sinabi ni Jose Castro, baka naman pang-aabuso yan. Huwag niyong abusuhin yung inyong karapatan at kapangyarihan. Dapat masunod Executive Department. Sobrang bait lang ho ng Pangulo, puro warning lang Pero dapat niyang gawin, huwag niyang ipalusot yung budget.
dapat itong mga politiko, lalo na sa Senado, dahil mukhang dyan hunang galing yan eh. Ang Kongreso hindi umaamin, wala silang insertion. Ay sino gumawa niyan? Kongreso at Senado lang naman po ang pinagdaan ng budget. Hindi naman ito dumadaan sa mga sibilyan. O sino nag-insertion, sino nagsingit niyang napakalaking pera? Ngayon gusto nila gawin na naman. Dahil nagkabukuhan ba sa insertion na ito? Dahil ini-expose ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto? Naiimbestigahan nga ngayon. Yan ang dahilan kaya parang nagbabanta itong Senado ngayon under Escudero na dadaanin sa matinding pagsusuri nila yung budget. Ito ano ito, magigipitan? Ano yan? Pagka po ganito ang sitwasyon, ang apektado ay mamamayang Pilipino. Pag inipit ang budget, pag dinaya ang budget, pag nagkaroon ng insertion, taong bayan. Kasi tayo po yung nagbabayad ng buwis sa lahat ng ating binibili, may tax. Pag hindi na-kolekta yung proposed budget, mangungutang tayo. Ang gobyerno, collateral ang mga Pilipino. Tayo magbabayad. Diba? Tapos ang makikinabang kung sino-sino lang. Talaga pong pasintabi na itong presidential system of government sa ilalim ng ating saligang batas 1987 masyadong inaabuso na. Masyadong naabuso na. Kaya nga tama lang po magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. Baguhin ang sistema ng gobyerno, baguhin din po ang ating batas para ho tayo umunlad. Tayo lang kasi ang presidential system of government eh. Di ba? Siguro subukan natin ang federal parliamentary o parliamentary system of government. Mababawasan ang kapangyarihan ng mga legislator. Magkakaroon ng prime minister. Sa halip na president, prime minister. Tapos magkakaroon ng chairman ang gobyerno. Ganun mo, baka magbabago na tayo. Kasi ngayon masyadong palakasan, takutan, ipitan sa kanilang personal na mga interes. Laging kawawa ang mamamayan. Dapat itong halos 38 years na, 38 taon na nasalig ang batas, dapat mabago na po talaga ito kung gusto natin ang pag-unlad at pagbabago ng ating bansa. Yan po yung aking personal na observation. Kasi parang nagiging arrogante na, parang nagiging siga-siga na salitang kanto itong ilang politiko. Pag nabubuko na meron silang insertion, pag minabubuko sa kanilang naapektuhan ng kanilang mga interes, ay parang gagamitin yung kapangyarihan para gipitin ang budget at apektado ang Malacanang, apektado ang mga mamamayan. Anong klase yan? So, kailangan talaga ang Pangulo ay meron ng gawing matapang na policy, matapang na aksyon, kasi masyado siyang inaabuso nitong mga taong nasa kapangyarihan din. Yan ang totoo.